Natatakot ang mga tao kaya tinawag nila ang Slayer na si Sango at nang dumating ang malaking halimaw ay pinatay niya ito gamit ang malaking boomerang kaya nakuha niya ang banal na hiyas na taglay nito. Pagkatapos ay sinabing tumawag lang sila pag kailangan ng tulong. Naisip ni Inuyasha na pabayaan si Narako at pag nakuha na nito ang lahat ng piraso ng hiyas ay sa kanila kukunin. Kaya pinaliwanag ni Shippo na kung mas dumami pa ang banal na hiyas ni Narako ay baka di na nila ito matalo. Gayunpaman ay nag-aalala daw si Miruko na kung sakaling magamit nga ni Inuyasha ang banal na hiyas upang maging full demon ay baka maging masama ito. Nalaman nila sa isang nayon na nakuha na ng Slayer ang banal na hiyas sa halimaw. Umuwi si Sango sa kanyang nayon at dala niya ang mga nakuha sa halimaw upang gawin nilang kasangkapan sa armor. Namiss rin siya ng alagang si Kirara saka dumating ang kapatid na si Kohako dahil pinapatawag daw siya ng ama. Dinasala nila ang banal na hiyas upang ma-purify ngunit alam ng chief na kailangan nila ng isang taong may kakayahan na mag-purify nito. Dahil 11 na si Kohako ay nais ng ama na sumali na ito sa laban. Nagsanay ito ng kalawit at nagtanong tungkol sa mga demon. Kaya sinabi ng ate na ang pinakamapapanganib na demon ay ang mga nagpapanggap na tao. Pagsapit ng gabi ay dinala sila ng ama sa isang mapanganib na misyon. Pero nagduda ang feudal lord nang makitang may isang babae at isang bata sa grupo kaya sinabi ng ama na ang dalawang anak ang pinakamahusay sa kanilang nayon. Agad silang naghanda nang dumating ang nakapangingilabot na demon. Giit ng tauhan na ang halimaw ang sanhi ng pagkakasakit ng young master kaya matutuldukan na rin ang kanyang paghihirap. Samantala sa labas ay nakikipaglaban ng mga Slayer sa Giant Spider ngunit nahuli si Kohako na iniligtas ng kasamahan. Saka winasak ng isa ang mga paa nito at si Sango ay inatake ito ng malaking boomerang na nagbalik din sa kanya. Subalit merong maliit na gagamba ang nagkontrol kay Kohako kaya pinagpapatay niya ang mga kasama, saka inatake rin ito ang ate niya. Sa muli ay pinagsasalag ito ni Sango ngunit bumunot ito ng espada saka nakita ang sapot ng gagamba na nagmumula sa boss kaya pinatay niya ang mga tauhan nito subalit tinamaan siya ng kapatid. Pagkatapos ay pinagpapana si Kohako dahil sinabi ng feudal lord na mga baliw sila, ngunit pinatay naman ng young master ang tatay nito dahil nalaman na kinokontrol na lang ito ng demon. Saka pinag-utos na ilibing ang magkapatid sa kanilang halamanan. Hindi mahanap nila Kagome ang nayon ng mga demon slayer. Nang maramdaman ng mapanganib na ihip ng hangin saka dumaan ang napakaraming mga demon na sinundan ng grupo. Nabuhay pa si Sango na nakita naman ng young master. Samantala labis ang kaguluhan sa nayon ng mga demon slayer dahil sinabi umano ni Narako sa kanila na wala dito ang mga slayer. Nasa gitna ang mga banal na hiyas nang inatake rin siya ng mga demon pero hinigop niya lang ang lahat ng mga ito upang mas lumakas. Nakarating sila ngunit puro bangkay ng mga tao at demon ang nadatnan. Saka nakita nila ang isang nilalang kaya naghanda si Inuyasha pero biglang nagsalita si Mayoga kaya nagtransform ang cute na hayop tapos nagpakita na si Mayoga sa kanila. Naghanda sila ng libingan para sa mga namatay na tao. Nang sinabi ni Mayoga na tila may nagplano nito dahil saktong umalis ang pinakamagagaling na demon slayer. Pinaalagaan naman ng young master si Sango. Samantala nagpapanggap pala na mensahero si Narako at sinabing wala na ngayon ang Demon Slayer Village. Nalaman nila Inuyasha kay Mayoga na nakikita nito si Narako sa paligid. At nagsinungaling naman si Narako na si Inuyasha ang umubo sa buong Demon Slayer Village na narinig ni Sango kaya nais niyang patayin ang ating bida. Dahil dito ay sumama si Sango kay Narako para hanapin si Inuyasha. Samantala nailibing na nila ang mga bangkay at itinapon nila sa isang kuweba ang katawan ng mga demon. Giit ni Mayoga na ang village na ito ay bihasa din sa paggawa ng mga armor at weapon gamit ang katawan ng mga napatay na demon. Sinasabing sa limestone cave na ito nagmula ang banal na hiyas pero di sila makapasok dahil sa barrier. Nahihirapan na ang katawan ni Sango kaya inalok siya ni Narako ng banal na hiyas. Samantala sinusubukan pa ring makapasok ni Inuyasha. Kaya nagpa siya na lang silang hanapin ng mga top demon slayer upang magtanong tungkol sa banal na hiyas. Subalit di rin nila mahanap ang kastilyo dahil may kumokontra sa pang-amoy ni Inuyasha nang biglang dumating ang malaking boomerang. Giit ni Mayoga na wag nila itong kalabanin ngunit umatake muli si Sango na sinalag ng Tesaiga. Di ito tumigil sa pag-atake sa bida kaya ginamit ni Miruko ang wind tunnel ngunit dumating ang mga insekto dahil nandoon pala si Narako. Nakailag ang bida ngunit nahuli ng kadena nito. Habang nakikipaglaban ay napansin ni Kagome ang banal na hiyas sa likod nito saka gumamit ng poison powder. Si Miruko naman ay inatake si Narako hanggang sa maputol ang kamay. Subalit ang kamay nito ay nagawang makuha ang banal na hiyas ni Kagome. Saka nagpalabas ng poison gas at bago umalis ay sinabing maghihintay siya kay Sango sa kastilyo. At pinag-utos ni Sango kay Kirara na bantayan si Narako at patayin kung kinakailangan saka nag-transform at umalis. Sa pag-atake ni Sango ay binato siya ni Inuyasha ng espada upang mawala sa posisyon ang Slayer kaya gumamit ng poison powder pero tinanggal ng bida ang mask niya pero iniligtas siya ng half-demon. Ngunit sinaksak niya pa rin si Inuyasha. Sinabi ng bida na niloko siya ni Narako at puno na din siya ng dugo pero di nararamdaman dahil sa banal na hiyas. Subalit
Subalit nang maalala ang kapatid ay nawalan na ito ng malay. Di na rin nakahabol si Miruko dahil sa isang bangin. Kaya isinakay siya ni Kirara at tinamaan niya ito sa ulo, ngunit naglabas ng mga kamay kaya umilag at winasak ang mga ito pero nahuli sila at bumagsak. Napanaginipan ni Sango ang kapatid ngunit wala siyang boses. At nang magising ay dala siya ni Inuyasha. Saka sinabi ni Kagome na prangka lang ang half-demon pero mabait ito. Nagpatuloy sa pag-atake si Narako sa dalawa subalit nabubuo muli ang mga galamay, tapos nahuli ang monk at natusok siya nito. Mabuti ay iniligtas siya ni Inuyasha. Nalaman nilang si Narako ang may kagagawan ng lahat na narinig din ni Sango. Kaya aatake sana ito pero nahulog ang banal na hiyas na kinuha ni Narako. Nagpatuloy sa pag-atake ang bida at naputol ang ulo nito. Pero gumalaw pa rin ito at nagpatuloy sa pag-atake sa kanila at nabubuo pang muli ang mga galamay na tila walang katapusan kaya sinabi ni Sango na puntiryahin ang puso nito kaya hiniwan ng bida ang katawan ni Narako kaya sumabog ang ulo nito sa ere at nakitang isa lang itong laruan. Dahil dito ay naputol ang puppet na pagmamayari pala ng Young Master na siyang tunay na katauhan ni Narako. Naglalabas si Kagome at sila Shippo ay nasa mga sandata. Dahil 10 araw na ang nakalipas ay nais na ng bida na magsimula silang hanapin ang kastilyo na pinagtataguan ni Narako. Ngunit nais ni Miruko na makapagpahinga muna si Sango. Dahil sa nangyaring trahedya sa angkan ni Sango ay nagpa siya itong sumama kay Kagome upang tulungan silang mapatay si Narako at upang mabawi ang banal na hiyas na sa rehiyon daw na ito nagmula. Muli silang nagtungo sa Limestone Cave. Giit ni Sango na ang babaeng pinagmulan ng banal na hiyas ang naglagay ng barrier dito. Dahil nakikisimpatya sila sa mga napatay ng demon ay pinahintulutan na silang makapasok maliban na lang kay Mayoga. Nakita nila sa loob ang mga yumaong demon at ang katawan ni Priestess Midoriko na nagmula pa sa ilang siglong nakalipas. Kwento ni Sango na dumami noon ang mga demon dahil sa pagkain sa mga bangkay mula sa mga digmaan. Minaliit ito ni Inuyasha dahil natalo ng mga demon. Giit ni Sango na isang linggo kasi itong nakipaglaban at nagawa pa nitong ma-purify ang maraming demon tapos ginamit na kasangkapan ng sariling kaluluwa upang makagawa ng banal na hiyas na dinukot nito mismo sa sariling katawan kaya may butas ito. Kaya naman di pa natatapos ang laban ni Midoriko hanggat nandito pa ang banal na hiyas. Nang sinabi ng bida na gagamitin niya ang banal na hiyas para maging ganap na demon ay pinaalis siya sa loob ng kuweba. Sa paglipas ng panahon ay kung kani-kanino napunta ang banal na hiyas. At isang malagim daw na labanan ang naganap sa grupo ng lolo kaya nabawi nila ito. Ngunit sa sobrang kasamaan ay di nila mahawakan kaya ipinaubaya nila sa priestess na si Kikyo. Dahil sa dami ng mga nadadamay ay kailangan na nilang mapigilan si Narako. Habang nasa bubong ay sinabi ng monk na huwag itong gamitin ni Inuyasha para maging full demon. Mapayapa silang natutulog nang magising si Kirara at pumasok ito sa kuweba kasama si Mayoga na humingi ng tawad at nagpasalamat dahil pinayagan na siyang makapasok ni Midoriko. Saka pinuntahan niya ang butas sa katawan ng priestess ngunit yumanig kaya nahulog niya ang banal na hiyas dahil sinusubukan palang mabuhay ng mga demon na hindi masyadong na-purify at inatake siya ng mga ito. Si Kirara naman ay nag-transform upang lumaban. Nagising ang mga kasama at agad na nagtungo sila Inuyasha. Inatake sila ng mga ito at nang balak nilang kunin ang banal na hiyas ay nahuli sila ng gumalaw na demon. Saka gumalaw ang ulo nito na papatayin na sila subalit nabuhay din ang kaluluwa ni Midoriko na winasak ang malaking demon sa isang atake lang. Ngunit ito pala ay ang ating bida saka nabawi na nila ang banal na hiyas. Tapos hinanap ni Inuyasha si Mayoga para pagsabihan. Saka kinuha siya at winasiwa saka inihagis. Samantala na relax si Kirara nang makita ang dating master. Dahil sa nakaraan ay siya pala ang kasama ni Midoriko sa pakikipaglaban. Nagsimula silang maghanap kay Narako. Giit ni Miruko na naiintindihan niya daw ang pinagdadaanan ni Sango. Ngunit nagalit ang dalaga dahil minamanyak pala siya nito. Nagbalik si Shippo na nakakita daw ng malaking lawa na merong shrine sa gitna. Sa paglalakbay ay nakita ang mga biktima ng baha na magsasagawa ng human sacrifice sa water god. Nakikiusap ang isang lalaki sa headman at binatikos din ni Inuyasha ang tradisyon kaya nagalit sa kanya ang pinuno. Kaya tinulungan siya ni Miruko at sinabing papatayin nila ang demon na nagpapahirap sa kanila pero matigas ang pinunong panot dahil ang anak niya naman daw ang isasakripisyo kaya nagpatuloy ang mga ito kaya pinaghinalaan nila Inuyasha ang panot. Isang bata ang tumawag sa kanila at binigyan sila ng mga bagay bilang kabayaran dahil nais nitong magpatulong na kalabanin ng water god pero pinagbabatukan ng bida para daw maintindihan nito ang panganib. Sinamahan sila ni Taromaru sa misyon. At nalaman nilang ito ang anak ng headman at anak ng iba ang isasakripisyo. Nalalaman daw nila ang pinili kung sino ang tatamaan ng puting palaso. Pero nang siya ang mapili ay sinabi ng ama na magtago at naghanap ang ama ng kanyang kapalit. Nais ni Sango na mag-isang harapin ang tinatawag nilang water god kaya nagkasagutan pa sila ni Inuyasha. Nagtungo na sila sa water shrine ngunit sumugod agad ang bida at tinapos ang mga bantay saka winasak ang gate. Samantala kaharap ng
Water God ang bata ngunit nalaman nitong di siya ang anak ng headman kaya papatayin na lang daw ito at ipapadala sa village kasabay ng matinding ulan nang biglang dumating sila Inuyasha na tinalo ang mga tauhan na naging mga seafood. Sumugod ang bida ngunit napatalsik siya nito at napigilan nito ang Tesaiga dahil sa Trident of Amakoy. Gamit ang sandata ay gumawa ito ng maraming tubig kaya nanganib ang grupo saka tinamaan pa ng bato ang bida ngunit walang nagawa si Kagome na napunta sa harapan ng demon. Sinubukan silang iligtas ni Soichi saka umatake si Kagome na nahuli nito pero nabiktima ang demon. Pinagsasampal ni Shippo si Toromaru at tumakas na sila sa galit na demon. Magsi-CPR na sana ang monk nang magising si Sango kaya sinampal ang kanyang mukha. Nakita din nila si Inuyasha dahil iniligtas pala sila ng mga isda na sinabing ikinulong ng impostor ang tunay na water god. Nagmadali si Inuyasha para kay Kagome. Samantala nagtatago sila Kagome ngunit pinuluputan at winasak ang buong shrine kaya nakita sila nito. At nang tutuhugin na siya ay iniligtas ni Inuyasha ngunit nagbalik na naman ang Tesaiga. Tumakbo ang demon ngunit umatake ito at nagawang mahuli ang ating bida. Ngunit nagawang makatakas at nakailag pa sa atake ngunit nahila siya nito sa ibaba ng lawa. Nagtungo naman sila Miroku upang iligtas ang tunay na water god. Narinig nila ang boses ng isang babae at pinakawalan ang seal. Saka nakita ang goddess na nakakulong. Nag-aalala na sila kay Inuyasha nang dumating sila Sango na dala ang tunay na water goddess na itinapon ng hikaw kaya naglaho ang tubig sa bandang iyon ngunit inatake sila nito. Umatake at kumapit si Inuyasha at umatake din si Sango na sinalag lang nito. Tapos tumawag ng rain clouds ang demon at nang umatake si Sango ay natalo siya ng matinding water tornado. Ngunit tinulungan siya ni Inuyasha na nagawang makuha ang trident kaya nag-transform ang demon na kinagat ang bida, subalit sinuntok lang siya nito. Nag-alala sila sa tornado kaya sinabi ng goddess na mapipigilan niya ito gamit ang trident kaya inihagis ito ng bida pero nahuli siya at di rin umabot ang sibat kaya lumangoy si Toromaru ngunit inihagis siya ng demon at si Sango ay pinutol ang katawan nito. Saka tinulungan nito si Inuyasha at tinulungan siyang bumuelo at sa tamang pagkakataon ay nahiwa niya na ang demon at si Miroku ay hinigop naman ito gamit ang wind tunnel. Tapos binigay ng bida ang trident at nagpalaki ang goddess saka pinigilan nito ang mga water tornado kaya nagliwanag na sa lugar. At wala man silang nakuhang hiyas pero paldo na naman si Miroku. Kinabukasan ay nagpausok sila ng pangontra sa demon kaya naapektuhan din si Inuyasha. Ngunit magandang babae ang hinahunting ng monk at lumabas ang demon na pinatay agad ni Sango. Di pa rin nakarecover si Inuyasha, naisip naman ni Shippo kung nakascore na ba ang monk sa magandang babae. Samantala tuluyan nang naakit nito si Miroku. Ngunit itinulak at pinalo dahil alam niya palang nagpapanggap lang ito at isa talagang mantes. Umilag siya sa mga atake at nagsimulang higupin ito na nagdulot ng pinsala sa kanyang kamay. Ngunit pag-uwi ng monk ay pinandirihan siya ng kababaihan. Sumasakit na naman ang kamay ni Miroku. Saka naalala nung nahigop ang ama ng sariling wind tunnel. Kinabukasan ay umalis si Miroku at kasama nito si Hachi na nagtungo sa libingan ng kanyang ama. Naabutan niyang sobrang lasing ni Master Mushen. At nakiusap siyang ayusin ang crack sa kanyang palad pero sinabing mamamatay na siya ngayong gabi ngunit nagbibiro lang pala kaya binukulan. Nagbabala ang Master na tatahiin ang crack pero bawal niya munang gamitin ang wind tunnel. Sinabi ni Mayoga na nakita niyang palaging nakatingin sa palad si Miroku at nag-iisip ng malalim kaya nais ni Kagome na hanapin ito. Samantala isang demon ang dumating at sumapi ito kay Master Mushen kaya nanganganib si Miroku. May naramdaman si Kagome kaya pinutol ng bida ang puno at nakita ang insekto na di tinamaan ni Sango. Saka naisip ni Inuyasha na nasa panganib si Miroku. Nakatakas ang binatang monk saka sinabi ng demon na sinuhulan siya ng banal na hiyas ni Narako. Nakailag pa rin ang binata at sinalag ito gamit ang staff saka tinulungan siya ni Hachi na makatakas. Ngunit dumating ang maraming demon kaya pinatakas niya si Hachi dahil siya lang ang pakay ng mga ito. Subalit sinundan at inatake si Hachi ng mga insekto na nakita nila Inuyasha kaya tinulungan niya ito. Samantala kailangang ma-maintain ng monk ang barrier para di siya makita. Sinabi ni Hachi ang kalagayan ng monk ngunit dumating ang mga demon na pinaghihiwa ng Tesaiga ni Inuyasha. Nakita na ng mga demon si Miroku kaya tinanggap niya na ang kamatayan. Ngunit nailigtas siya ni Inuyasha saka dumating ang mga nag-aalalang kaibigan. Dumating si Master Mushen na pinulaputan ng mga bidang Tesaiga saka lumipat ito sa ating bida. Saka sumugod ang mga demon na winasak lang lahat ni Inuyasha ngunit napabagsak siya ng magic ng monk. Advice ni Mayoga na hanapin nila ang nagkokontrol kay Master Mushen. Nakita nila ito sa bubong pero di tinamaan ni Kagome. Pinilit ng bida na maabot ang monk pero kinonsensya siya dahil ito lang daw ang nakakapag-repair ng wind tunnel ni Miroku. Saka muling dumating ang mga demon subalit ginamit na ni Miroku ang wind tunnel kaysa gawin silang pulutan ng mga demon. Nakatakas si Inuyasha at inumbag ang monk samantala nadulas si Miroku at kinuha siya ng bida na nagbantang wawasakin ang kanyang kamay pag ginamit pa ang tunnel.
Saka kinuha ang Tessaiga at nagawang maubos ang mga ito sa isang atake lang. At tumakas ang Mastermind Demon na pinatay ni Sango at nailigtas ni Shippo ang base na siyang ginamit nila upang tanggalin ang Demon Worm. Kinabukasan ay nagpapahinga si Miruko matapos tahiin ng monk ang mga crack sa wind tunnel, ngunit kailangan na nilang mapatay si Narako para mailigtas si Miruko. Ngunit nang magising ang monk ay puro pang mamanyak na naman ang inaatupag kaya binukulan ni Sango.